Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, bangkay ng isang vlogger natagpuan sa isang hukay sa Tayabas City, Quezon. 2.8 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Lamitan City, Basilan. Malawakang marijuana plantation sa Cordillera Region iniimbestigahan ng Philippine National Police. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Natagpuan ng mga otoridad ang bangkay ng isang lalaki sa isang mababaw na hukay sa sitio Don Elpidio, Barangay Lalo, Tayabas City, Quezon nitong Sabado, February 21. Kinilala umano ang biktima na si Mark Atienza o mas kilala sa pangalan na Makoy, 40 anyos, isang vlogger at canvasser. Napaulat na nawawala ang biktima noong Biyernes, February 20 habang mag-aalas 2 kahapon nang matagpuan ang bangkay nito sa tabi ng isang sapa. Ayon sa pamilya ng biktima, nagpaalam lamang ito sa kanila para mamingwit sa Alitaw River sa Barangay Lalo sa nasabing lungsod, ngunit hindi na ito nakauwi ng kanilang bahay. Nagsagawa na ng investigasyon ang Quezon Police Forensic Unit sa crime scene habang hinihintay ang resulta mula sa post-mortem examination para malaman ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ng biktima. Higit 60 kahon ng iligal na sigarilyo ang nasabat ng Basilan Police Provincial Office na iniwan sa Barangay Maganda, Lamitan City, Basilan nitong Sabado ng hapon, February 21. Ayon sa Basilan PPO, nadiskubre mga kontrabando habang nagsasagawa ng mobile patrol ang mga tauhan ng Lamitan City Police Station at First Provincial Mobile Force Company. Dito nila nadiskubre ang 67 kahon ng New Orleans brand ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 2.8 million pesos. Ang mga nakuhang kontrabando ay itinurn over na sa Bureau of Customs sa Basilan para sa kaukulang disposisyon. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad kung sinong nasa likod ng naturang cigarettes smuggling. Iniimbestigahan ngayon ng Philippine National Police Cordillera Administrative Region o PNP CAR kung sino-sino ang nasa likod ng malawakang mga taniman ng marijuana sa rehiyon. Sa kanilang datos mula Enero hanggang kalagitnaan ng Pebrero, umabot na sa mahigit 3 million pesos na halaga ng mga pananim ang kanilang nadiskubre, winasak at sinunog. Halos doble ito kumpara sa 123 million pesos na halaga ng marijuana plantation na kanilang nasabat sa kaparehong panahon ng 2025. Ayon sa PNP CAR, malaking tulong sa kanilang operasyon ang paggamit ng drone technology upang matunto ng mga liblib na lugar sa matataas na bulubundukin ng Cordillera upang matuklasan ang mga tinatagong plantasyon ng marijuana. Sinusuri na rin ng mga otoridad kung may mga individual o grupo na nagpopondo sa mga taniman dahil sa sunod-sunod na pagkakadiskubre sa mga ito. Tiniyak naman ng PNP CAR na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang tuluyang masugpo ang iligal na produksyon ng droga sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.